O dakila namin Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Muli kami, mahal na Panginoon, narito siyang balagawain. Hallelujah. Hallelujah, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa kagalakan, sa kalakasan, mahal na Panginoon, sa pagpadama. Sa iyong matamis, mahal na presensya, mahal na Panginoon, sa pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis, sa bawat yugto na iyong balagawain. Mahal na Panginoon, narito kami sa pinakamahalagang bahagi, mahal na Panginoon, ay yung banal na salita na aming mahal na Panginoon pag-aaralan. Mahal na Panginoon, hallelujah, buksan po ang aming pangunawa. Bigyan mo kami ng karunungan mula sa iyo, mahal na Panginoon. Gamitin niyo lamang po yung ibang lingkod. Sa gana akin, wala po akong mahal na Panginoon magagawa. Hallelujah, kayo pong buka ng aking mahalabi, mahal na Panginoon. At pakisaway niyo po ang namang mga hadlang sa aming pagkikinig. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, demons of hindrances, power of darkness, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kataas-taas ang papuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Double honor, respect to our beloved parents in the Lord. Ating inaalala, sinasariwa, ang kanilang mga pangangaral, kanilang turo. Di natin makakalimutan, mga minamahal. Pagbati sa lahat ng beloved Almeida family, sa ating beloved ordained preacher in his family, sa lahat ng beloved preacher, musician, beloved choir, at sa inyo po, mga minamahal. Hallelujah, mapagpalang gabi mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Siya pong masiglang palakpak para sa ating pinamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lord to God. Purihin ating dakilang Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa dakilang tagumpay na muli pinagkaloob, mga minamahal, sa kanya pong balagawain, sa dako po ng Central Church, 51st Church Anniversary, mga kapatid. Tunay, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, Lord to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil, mga minamahal, napakaganda po ng mga balita, mga kapatid, na ating pong napakinggan. Na dati po, mga minamahal, ang banal na gawain, pag may mga malalaking event, ay nag-uupan ng mga gagamitin, mga instrument, mga minamahal at iba pa. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga po na ating beloved Minister Foods, yung mga instrument, mga minamahal, hindi na po tayo nag-arkila, kundi bumili na po ang banal na gawain, ito mga minamahal. Praise the Lord, purihin ating mahal na Panginoon. Lord to God. Dahil mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay nagpapala sa bawat mananampalataya, mga kapatid. At sabi po na ating beloved Minister Wildy James, 3 to 4 years, meron na po, mga minamahal, sarili ang main church, mga kapatid, mapagdausan ng malalaking event, mga minamahal. Praise the Lord! Hallelujah, glory to God. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Dahil maminamahal ang man of God, prophet of God, sabi ng ating beloved parents in the Lord, bago dumating ang araw ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, pagpapalain tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya hindi po maminamahal, lugi. Hindi po sayang yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, glory to God. At tayo po, mga kapatid, hallelujah, ay darako po sa ating pong pag-aralan, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po ay makinig, mainam. Praise God. Buksan po natin, mga minamahal, ang Revelation 6 talata ay 8. 6:8 ng Revelation. Tumingin ako at narito, isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya.
at sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Praise the Lord. Purihin ating dakilang Diyos. Mga kapatid, kung papapansin natin, mga minamahal, ang nangyayari sa daigdig, mga kapatid, kaliwat kanan na mga minamahal ang kaguluhan. Sa dako, mga minamahal ng Iran, napakarami na pong namamatay, mga kapatid. Sa kanila pong isinisagawang mga rally, mga minamahal, sila po ay pinagpapatay ng kanila pong gobyerno, mga minamahal. Itong ating katabing bansa, mga kapatid, itong China, talagang malapit na mga minamahal na magkaroon ng digmaan dito sa Asia, mga kapatid. Ang Amerika, mga minamahal, nagpadala na ng mga puwersa sa dako ng Iran sa kanila pong gagawin, mga kapatid. Lahat na ito, mga minamahal, na nangyayari sa timpong kapaligiran, lahat po ito ay nakaplano na, mga minamahal. Nakaprograma na po. Praise God. Amen? Dahil, mga minamahal, mayroon pong papalabasin o kaya mayroong lilitaw na tinatawag nilang man of peace. Yung taong magpapayapa sa buong daigdig. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, imulat natin ang ating mga mata, ang ating mga kaisipan. Itong technology ngayon, mga minamahal, na pa-improve ng pa-improve, isa po ito sa gagamitin ng tinatawag na man of peace, yung lilitaw na Antichrist. Kaya tingnan niyo po, mga minamahal, ang lahat po, mga kapatid, ginagawa na po. Yung Abraham Accord na magkaroon ng kasunduan. Yung mga Kristiyano, Muslim, yung Judaism, mga minamahal, gumawa na sila ng Abraham Accord para wala na pong gera, wala na pong gulo. Yung UAE, mga kapatid, yung dako po, mga minamahal ng Saudi Arabia, yan. Sinisikap nila na pumirma na po doon sa Abraham Accord para wala ng gera. Tingnan niyo po, mga kapatid, kapag tayo po ay updated sa mga balita na nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, dito natin malalaman, mga minamahal, na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ay napakalapit na. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yung bago na naman ngayon, mga minamahal, yung Epstein file na lumalabas, na kung saan, mga kapatid, binubulgar po kung sino mga nagpaplano, kung sino mga gumagawa, mga minamahal. Pati itong naranasan natin ng virus, hindi po ito galing sa ating mahal na Panginoon, kundi ito po ay galing po, mga kapatid, sa karunungan ng tao. Ano po, mga minamahal, ang plano nila, mga kapatid? Sila po, mga minamahal, binigyan ng power. And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword and with hunger and with death and with the beast of the earth. Yan po. Papatayin nila ang mga tao, mga kapatid, sa pamagitan ng tabak. Ano po yung tabak? Ito po yung mga sandatang nakamamatay. Papatayin nila ang mga tao, mga minamahal, sa pamagitan ng gutom at ng salot at ng mga ganid
na hayop sa lupa. Before, mga kapatid, before dumating yung 7 trumpets, bago ibuhos ng Diyos yung galit niya sa mga tao, tingnan niyo po, sila muna ang gumagawa, maminamahal, nauunang gumawa. Kaya ano naman ngayon mga minamahal, ang bali-balita, mayroon naman darating na virus na mas matindi sa COVID. Kung yung COVID, mga minamahal, marami pong nakasurvive, hindi nila naabot yung kanilang target na papatayin. Ngayon gagawa na naman sila ng panibago na mas matindi na sa virus na yun na COVID. Ibig sabihin, mas marami po ang papatayin nila. Yan. Diba? Yung digmaan, mga kapatid, marami ang mamamatay. Yung gutom, marami ang mamamatay. Ano pong ginagawa nila, mga minamahal? Pinapatawan ng matataas na taripa. Yung mga bansa na ayaw sa kanila sumunod, yan, patawan ng taripa ng sanksyon, mga minamahal na mataas. Ang mangyayari, mga kapatid, magmamahal ang mga bilihin, ang mga tao, mga minamahal, magugutom. Kaya tingnan nyo po, nandun na sila sa mga lansangan. Gusto na nila, mga minamahal, pababain yung kanila pong Prime Minister para maibsan ang gutom na kanilang nararamdaman. Dahil marami na po ang sumasara mga tindahan, mga negosyo, halos wala na pong nagbibenta, mga minamahal, na sobrang mahal ng mga bilihin. Diba? Ito po, mga kapatid, ay plano ni Satanas. Plano, mga minamahal, ng dyablo, gawa ng kaaway, mga kapatid, to kill, to destroy, mga minamahal, para wasakin ang sangkatauhan. Napakapalad natin. Dahil bago mangyari, mayroong man of God na nagturo sa atin kung paano tayo, mga minamahal, manampalataya. Kung paano ang gagawin natin. Kung ano, mga minamahal, ang klaseng buhay na dapat natin, mga minamahal, sundan sa daigdig na ito. Kaya, kung makikita natin, mga minamahal, sa mga pangangaral, noon ang ating beloved pastor, napakahigpit ng pangangaral. Kaya nga sinabi ng beloved pastor, kung gusto mo makasama sa rapture, huwag kang mag-absent. Lagi kang mag-aayuno, lagi kang magpupuri, lagi kang mananalangin, lagi kang dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, kasi ito, mga minamahal, itong ginagawa natin, ito po yung paghahanda natin. Hindi po sa mga material na bagay, hindi po sa kayamanan, kundi paghahanda natin sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ito po, mga minamahal. Pag nagkaroon na po ng kapayapaan, sa panandaliang kapayapaan, dahil ang sabi po doon sa Daniel 9:27, pagtitibayin niya ang tipan sa loob ng 7 years. Yung kasunduan, yung mga kasunduan na ginagawa ngayon diyan sa Abraham Accord, pagtitibayin sa loob ng 7 years. Yung lahat ng mga kasunduan, kung ang China may kasunduan, kung ang Europe may kasunduan, ang Russia may kasunduan, pagtitibayin sa loob ng 7 taon. Kaya ano mangyayari, mga kapatid? Pag pinagtibay ang tipan, magkakaroon ng kapayapaan. Tama, mga minamahal? Wala nang gulo. Wala nang giyera. Anong gagawin ng mga tao? Sasambahin nila yung gumawa ng kapayapaan. Yun ang kikilalanin ng mga tao na Diyos. Yun na yung sasambahin ng mga tao, mga minamahal, dahil walang tao na nakagawa, since na nagkaroon, mga minamahal, ng daigdig, walang tao na nakagawa ng katulad ng gagawin ngayon ng lalabas na Antichrist. Kaya tingnan po, nakaready na po lahat ng gagamitin ng Antichrist, nakaready na po. Nakaprepare na lahat. Malapit na rin matapos yung ginagawa nila, mga minamahal, na mga tower para magkaroon ng signal sa buong daigdig. Kahit sa kasulok-sulukan ng bansang Pilipinas, kahit sa kabundukan, magkakaroon ng signal. Kasi gagamitin siya ng Antichrist
para sa kanyang paghahari, mga minamahal. Ngayon mga kapatid, ang sabi ng Bible, mga minamahal, kaya dapat maging maingat po tayo mga kapatid kapag dumating po yung kapayapaan. Yan, diyan tayo dapat maging alerto pag dumating yung kapayapaan sa mundo. Pag nalaman na natin na wala ng giyera, nagkasundo ng mga bansa, tahimik na, payapa na, ano po mga minamahal ang sabi ng mahal na Panginoon? Pakinggan natin ang Mateo 24, talata ay 44. 24:44 ng Mateo. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Oh. Kaya mga minamahal, yung mga nagsasabi na, ay madalungay ako, baka mag-rapture na. Wala po yan makapagsabi. Darating ang Panginoon sa oras na hindi iniisip ng tao. Tandaan natin. Amen. Bakit? Ano po mga tao, mga minamahal? Hindi ka mag-isip na darating na ang Panginoon kasi nga po, wala nang gulo eh. Walang gera, walang digmaan. Yan, lahat kontrolado. Tingnan niyo po. Yung ginagawa ngayon ng dyablo, mga minamahal, ng mga tao na hawak ni Satanas, kung paano kontrolin ang tao. Kaya 666 mga kapatid is about control para hawakan lahat. Kaya pag ang lahat ng tao, mga minamahal, mayroon ng tinatawag na digital ID, pwede na lahat kontrolin. Bakit? Lahat tayo, pag may digital ID na, lahat tayo, mga minamahal, nasa computer na lahat. Wala ka ng takas. Hindi ka na pwedeng magtago. Kahit saang lugar mayroon ng signal, madidetect ang isang tao, mga minamahal. So, tingnan niyo po, gaano nakalapit. Ano sabi ng mga Panginoon? Maghanda kayo sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kaya ano po mga minamahal ang sabi sa Thessalonian 5:2 and 3. Thessalonian 5:2 and 3. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon gaya ng magnanakaw sa gabi. Tingnan niyo po sa verse 3. Pagka sinasabi ng mga tao, sinasabi. Ngayon po, ano po ang sinasabi ng mga tao? Hindi nila sinasabi kundi sinisigaw nila ngayon na magkaroon ng kapayapaan. Ang mga leader ngayon, mga minamahal ng mga bansa, ano pong sinasabi? Peace and security, stability. Yan ang gusto nila. Di ba? Yan ang sinisigaw nila. Pero mga minamahal, itong sa Thessalonian, hindi na po sila magsisigaw ng kapayapaan, kundi ipagmamalaki na nila. Sabi nila, mga minamahal, ipagmamalaki nila na sinasabi, kapag sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan. Kaya pag nagkaroon na po ng peace, sa darating na araw, after nitong mga gera, magkaroon ng kapayapaan, yun na yun, sasabihin ng mga tao, kapayapaan na at katiwasayan. Tuwang-tuwa sila doon sa tao na ng kapayapaan. Kaya yun na yun ang sasambahin nila. Ngayon mga minamahal, ito po yung sinasabi mga kapatid sa kasunod na paragraph. Sabi dito mga minamahal, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak, gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi makakatanan sa anumang paraan. Tingnan niyo po sa verse 4. Ngunit kayo mga kapatid, wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon, masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Amen. Bakit mga minamahal? Bakit po biglang darating ang pagkawasak? Ano po ang magiging ugali ng mga tao pag nagkaroon na po ng peace? After nitong mga gera, halimbawa sabihin natin nagkaroon ng Third World War at nagkaroon na ng kapayapaan. Ano po ang buhay ng tao mga kapatid? Basahin po natin balik tayo sa Mateo. Mateo 24:36 hanggang 39.
Yan, huwag kayong mainip, malapit na ito, mga minamahal. 24:36 hanggang 39. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam, kahit mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Yan. Yung pagbabalik ng malapit nun, walang nakakaalam. Kaya kung nakakapanood kayo din sa mga YouTube, sa Facebook, sa social media na may mga petsa na darating na daw ang Panginoon, yan ay mga false prophet. Mga bulaang guro yan, hindi yan totoo. Dahil ang pagdating ng Panginoon, walang nakakaalam. Kahit po yung anghel, kahit yung anak, hindi niya alam. Ang nakakaalam lamang ang ating Ama na nasa langit. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ngayon, mga minamahal, ano pong susunod? Ngunit tungkol sa oras na iyon, walang nakakaalam, sa verse 37, at kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ano yung araw na yun, mga kapatid, bago nagkagunaw? Sapagkat gaya ng mga araw ni Noe, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe. Tingnan niyo po. Ano magiging ugali ng tao? Pag nagkaroon na po ng kapayapaan, party-party na po. Swimming, punta doon sa mga lugar kung saan, wala nang gulo eh, walang manggugulo, walang gulo. Tingnan niyo po. Magsisipag-asawa, pinapag-asawa. Kasi mga minamahal, payapa po sa time na yon. Pero tingnan niyo po, ano po ang babala ni Pablo? Magsihanda kayo sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, darating ang ating Panginoon. Amen. Kaya doon mga minamahal, bibigyan tayo ng babala na huwag tayo maging kampante kahit po payapa na po ang daigdig. Kahit po mayroon ng kapayapaan ang mundo, huwag tayo maging kampante. Bakit? Kagaya ng babaeng manganganak, hindi siya makakatanan ang mga tao. Akala nila, okay na. Akala nila, wala na po mga minamahal, gulo na mangyayari. Pero darating ang biglang pagkawasak. Ano po sabi pa dito mga minamahal sa verse 39? At hindi nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya mga kapatid, huwag tayo maniniwala doon sa mga sa social media, sa mga video dyan na napapanood natin, na may mga petsa na darating na daw ang Panginoon. Yung nakaraan lang, mayroong mga nag-predict. Parang September yata yun. Marami silang napahiya. Kasi hindi dumating yung sinasabi nila. Tayo mga kapatid, hindi tayo dito tinuruan ng maling turo, kundi tinuruan tayo ng eksakto. Palakpakan natin ang ating dakilang. Amen. Tinuro sa atin mga minamahal yung kung ano po yung nakasulat. Walang kulang, walang sobra. Kaya nga po mga kapatid, number 1 po mga minamahal na ginawa ng ating beloved parents in the Lord, prayer and fasting. Bakit ano po ang prayer and fasting? Pinakamabisang sandata laban sa kaaway. Tandaan natin, pag kulang ka na sa prayer and fasting, pwede kang mailigaw ng kaaway. Amen. Kapag nakatutok ka na sa gadget, araw at gabi, kahit matutulog ka na lang, makikita mo yung laman ng gadget mo, dinadaya ka na ng kaaway. Pero kung ang nasa isip mo, kahit matutulog ka na, yung mga patotoo, yung mga preaching, yung mga awitin, nagpupuri ka, bago ka matulog, mga minamahal, you are guided in the Spirit of God. Guided ka ng Holy Spirit. Po, napakaraming mga Kristiyano. Nadaya ni Satanas. Bakit? Ano po yung mga pinapanood? Yung mga malalaswa. Yun po, ang pinapanood nila. Yung mga malalaswang panoorin. Mga kalibugan, lust of the flesh, lust of the eyes.
O di ba? Tayo, mayroong ganyan na cellphone, gamitin natin yan para sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Panunood ng mga preaching, ng mga patotoo, mga awitin. Napakaraming mga bagay na magaganda para magamit natin sa paglilingkod na nandyan. Kung gusto mong matuto ng isang bagay, halimbawa gusto mong maging mekaniko, diyan, mag-search ka diyan. Gusto mong maging preacher, mag-search ka. Nandyan lahat mga minamahal. Di ba? Halos kaya nga ang tao ngayon, mga kapatid, hindi na po naniniwala sa gospel dahil po mga minamahal sa kanila pong napapanood. O ito na, lahat na, kompleto na eh. Noong araw, magpakahirap ka pa kung ilang libro ang bubuklatin mo, mag-search ka, punta ka pa sa mga library. Ngayon, isang click lang. Di ba? Pero ano pong babala? Think before you click. Baka ang mapasok mo, mga gawa ni Satanas. Katulad ng nangyayari ngayon, mga minamahal, sa social media, mga AI. Kausap ka sa AI, hingian ka ng picture, sabihin sa iyo, maghubad ka, hubad ka naman, babayaran ka. Di mo alam, gagamitin na yung picture mo sa kalaswaan. Okay, mag-ingat po tayo mga kapatid. Amen. Dahil tayo po mga minamahal, tinawag ng Diyos hindi para maging marumi, kundi tinawag tayo para maging banal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Anong sabi ng isang mga minamahal? Aita, napunta siya sa kabihasnan. Sabi ng kanyang mga magulang, anak, bumalik tayo sa bundok. Sabi ng anak, bakit po? Maganda na ang buhay dito. May signal, may television, maraming mga panuorin. Sabi ng tatay nila, nandito ang kapahamakan sa syudad. Bumalik tayo sa bundok. Doon walang tukso. Wala tayong makikitang kasalanan. Kung ano yung pinaniniwalaan natin, yun ang magaganap sa atin. Amen. Kaya diba, tayo mga kapatid, bago pa mga minamahal mangyari ang kapahamakan, tayo po mga kapatid, iniligtas na tayo ng mahal na Panginoon bago pa mangyari mga minamahal. Kaya, hindi tayo pwedeng magsisihin natin yung iba or sino man pag dumating sa atin ang kapahamakan. Kasi nga, before pa mangyari sa atin, nagbigay na ang Diyos ng warning, ng babala. Bago ka mapahamak, nagbibigay na ang Diyos ng warning. Nangungusap ang mahal na Panginoon sa atin. Sa pamagitan ng mga pinapadala niya ng mga mangangaral, mga mensahero, mga manggagawa, mga kapatiran, pinapaalalahanan tayo. Kung pakinggan natin ang salita ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Tayo'y maliligtas, magmamana ng buhay na walang hanggan. Praise God. Dito po mga minamahal, balik tayo mga kapatid sa Thessalonian at tayo po ay maghanda na po ang mga mag-assist at beloved musician. At sabi dito mga kapatid sa verse 8 ng 1 Thessalonians 5 verse 8 and 9. Sabi dito, datapwat palibhasay mga anak tayo ng araw, magpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya. At ang pag-ibig at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagkatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Yeah? Oh. Yung Israel, mga kapatid, nakaready na lahat ng gagamitin sa pagtatayo ng ikatlong templo. Ang sabi nila, hindi aabutin ng taon kapag nasimulan ang templo. Diba? Yan po yung mga sinyalis na bago dumating ang mahal na Panginoon, mauunang darating muna yung Antichrist bago si Jesus Christ. Kaya tandaan natin, kapag may dumating na po ng isang tao dito sa mundo na papayapain ang daigdig, yan na po yun, yung Antichrist. Mag-ingat na po tayo doon, maghanda na po tayo doon. Kasi pag dumating ang kapayapaan, mga minamahal, darating ang biglang pagkawasak. Ibig sabihin, darating po ang rapture. Sabi ng Bible, hindi tayo, mga minamahal, anak ng kadiliman, kundi anak tayo ng araw na sa oras na yon,
malalaman natin, maminamahal, makikita natin ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo mapapahiya, mga kapatid. Sino po yung mapapahiya? Yung mga hindi totoo. Yung mga pakunwari. Yung mga bulaan. Yung mga nagsasabi na sila ang nasa katotohanan. Yung mga nagsasabi na ito yung tamang daan ngayon papunta ng langit. Yung nagsasabi na kami ang tunay na iglesia. Sila yung mapapahiya. Pero yung totoong mananampalataya na umiibig sa Panginoon, whenever you are, kahit saan ka naroon, sa oras na yon, dumating ang mahal na Panginoon, nakahanda ka, kukunin ka ng ating mahal na Panginoon. Salamat. Lahat po napapuri, pasalamat sa ating dakilang Diyos. Ang minamahal, tayo na po ay tumayo o ang lumod, pwedeng lumod, mga kapatid. Kita natin ang ating mahal na Panginoon bago po sa atin. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ngayon. Kung sa iyo ay walang Pagtatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo, Hallelujah. ako'y magpupuri. Hallelujah. Dahil sa Iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa at kailanman sa iyo ay di na bibitaw. Sa buhay ko, ikaw siyang mahal. Salamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. salamat sa buhay ko ngayon. Jesus, hallelujah. kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikat ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri. dahil sa Iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa at kailanman sa iyo ay di na bibitaw. Sa buhay ko, ikaw siyang mahal. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nagkamtan ko ngayon.
buhay ko, ikaw siyang Salamat. salamat sa'yo. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay di na bibigyan. Sa buhay mo, ikaw siyang Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dinala mo kami, mahal na Panginoon, sa buong katotohanan. Maraming salamat sa dakilang kapangyarihan. Mahal na Panginoon, sa aming nasaksihan, mahimala, mahal na Panginoon, kagalingan, pagbabago sa aming mga buhay. Pinalaya mo kami, mahal na Panginoon, mula, mahal na Panginoon, sa pagkaalipin ng kadiliman. Maraming salamat, dinala mo kami sa liwanag. Thank you so much, Lord Jesus. Ay manalangin, mga minamahal. Isama rin natin sa panalangin ating beloved Brother Nelson Gallego, mga kapatid. Hallelujah. O dakilang Diyos, ang banal makapangyarihan sa lahat. Wala Panginoon sa unang dalangin. Ay magulang siya iyo. Ang banal kayo po, mahal na Panginoon. Kakabatid, kakaalam ng bawat isa sa amin, kung gaano mahal na Panginoon kalaki, kung gaano kaliit ang aming mga pananampalataya. Mahal na Panginoon, hiling po namin yung dakilang kahabagan para sa aming mga kapatid. Brother Nelson Gallego, mahal na Panginoon. Pagkalooban mo, mahal na Panginoon, kagalingan, gamitin mo po sa iyong malagawain, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin, beloved Pastor, lubos mahal na Panginoon, may pagtitiwala. Sa iyo, mahal na Panginoon, walang imposible. Mga kapatid namin, mahal na Panginoon, may mga problema, may mga karamdaman. Kahabagan mo, mahal na Panginoon. Ipakita po ang iyong dakilang kapangyarihan, mahal na Panginoon. Iabot mo yung mapagpalang kamay, lalo na po sa aming mga magulang sa iyo, beloved children. Patuloy pag-ingatan, mahal na Panginoon. Kala po napakagandang layunin, napakagandang hangarin para sa iyo, mga anak, mahal na Panginoon. Patnubayan mo po, Diyos, lahat na iyong ginagamit sa iyong gawain, mahal na Panginoon. Mula sa aming mga kapatid na kalit-liitan hanggang mahal na Panginoon sa panamatan. Sa iyo kami umaasa, mga banal. Sa panalangin, beloved Pastor. Ito pong aming panalangin. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. At aming sama-sama pinapalaya, sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, makaramdaman, makahirapan, maalinlangan, diabetes, cancer, leukemia, high blood, lahat ng uring karamdaman, sakit sa baga, sakit sa atay, sakit sa bato, goiter, rheuma, arthritis, lahat ng uring karamdaman, pagkabulag, pagkapilay, lumayas, gumaling sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mga kalayawan, pag-inom ng alak, paglalasing, cast out in Jesus' name. Mga pagmumura, mga kahinaan, cast out in Jesus' name. Mga panglupaypay, mga panglalamig, mga pag-alinlangan, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Sickness healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Now let us jump 3 times and shout, Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay tayo, mga kapatid. Hallelujah! 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 Isa pong malakas na palakpak para sa ating malaki. Salamat, malaki lahat. Pupuri, pasalamat sa ating dakilang Diyos.